Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Abanador at shoutout kay Borok Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ito? Mula sa likod, may suot na berdeng gasa ng mas mababang bahagi ng katawan kaaya-aya, mahabang buhok alampay, lamang ng isang simpleng likod ay hahayaan Aaron hatulan ito ay ganap na isang kagandahan. Sa dampi ng sutar at saliw ng Lake Pavilion, isa itong fairyland na hindi alam ang mga paputok sa mundo. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Looking through his memory, parang hindi niya kilala ang babaeng ito. Gayunpaman, habang nakatingin sa porter at ang mga taong nakaputi na nakatayo, si Aaron ay napabuntong hininga lamang at naglakad patungo sa pavilion. Ang lawa ay berde, ang tubig ay malinaw, at ang mga isda ay makulay. Napakaganda ng tanawin. Sa tunog ng piano, dahan-daang dumarating ang Aaron sa gitna ng pavilion. Sa pag-upo ni Aaron, hindi lumingon ang babae, iniunat lang ang kamay ng Chen Chen Jade para gumawa ng kilos ng imbitasyon sa ibang bansa, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtugtog ng sarili niyang piano. Ang tunog ng chin ay malambing, ang bundok at ang tubig ay maganda. Si Han Sonny ay maaliwalas at maaliwalas sa mahabang panahon. Kinusat-kusot niya ang kanyang mga mata at ninanamnam ang maaliwalas at komportableng sandali. Hindi ko alam kung gaano katagal, na may bahagyang pagtaas ng string sa tunog ng piano, bahagyang iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata, gumuhit ng ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, umiling at muling pumikit. Sa pagtatapos ng kanta, bahagyang tumalikod ang babae at tumingin kay Aaron na nahihiya. Bagamat nakapikit si Aaron, ipinaliwanag na ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig ang problema. O alam mo naman ang ritmo. Hindi nakakatuwa. Dangdang alternasyon. Sa dissatisfaction at frustration ng babae, hinawakan ng kamay niya ang piano at gumawa ng nalilitong tunog. Binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata at nakita ang galit na babae sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Bagamat halos nahulaan na niya kung sino iyon sa boses niya, natigilan pa rin siya nang makita siya ng sariling mga mata. Siya ay magaan, kaputian ng nyebe, at maislan bilang isang diwata. Ang kanyang kagandahan, sa mga tuntunin ng kaalaman ng Aaron, ay talagang ang unang klase na sobrang kagandahan. Bagamat may gap sa pagitan nila ni Luruxen, iba siya kina Su Yingxiao at Qin Shuang. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang impresyon sa isip ni Aaron. Medyo, tumawa si Aaron. Naiinis ako sayo. Pinandilatan niya ng mata si Aaron at galit na bamulong. And coquetry. It's not like you. Ngumiti si Han Sanchen at inilagay ang prutas sa kanyang bibig. Hindi pwede. Nang marinig ang sinabi ni Aaron, biglang namula ang kanyang mukha. Babae ang pamilyang iyon, hindi ba? Mga patay na may sakit na manok. Panipi. Ang babaeng ito ay lampas sa inaasahan ni Aaron, ngunit kung iisipin mo, parang makatwiran. Miss Wang Simon. Nang bumangon siya, kumuha si Wang Simon ng isang uri ng kristal na ubas na gusto lang ipakin ni Aaron sa kanyang bibig, at pagkatapos ay direktang inilagay sa kanyang bibig. Pagkatapos, umupo siya at sinabing, pagod na ako sa iyo. Hindi ako madaling magpalat ng damit at tumugtog ng piano para sa iyo. Hindi ko inaasahan. Panipi.
Bagamat idinagdag si Wang Simon sa pagsasanay ng piano, chess, calligraphy at painting ni Wang Dongcheng noong bata pa siya ay isang ginang ng isang malaking pamilya. Ngunit saan mo alam na si Wang Simon ay mahilig maglaro ng mga espada at baril noong bata pa siya? Bagamat natutunan niyang mabuti ang piano na ito, madalas siyang lihim na nagsasanay ng espada. Sa paglipas ng panahon, ang piano ay may iwan. Sinabi ni Wang Dong na ang piano, chess, calligraphy at pagpipinta ay isang kasanayang dapat matutunan ng isang babae. Hindi lamang niya malilinang ang kanyang damdamin, ngunit maging may kaalaman at makatwiran. Sa hinaharap lamang siya, makakahanap ng isang mabuting asawa. Natural na walang pakialam si Wang Simon sa mga salitang ito. Gayunpaman, nang marinig niya na si Aaron ay isang misteryosong tao sa lungsod ngayon, bigla niyang naalala ang sinabi ni Wang Dong mahigit 10 taon na ang nakararaan. Bukod dito, espesyal siyang nagbihis sa silid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nagbihis ng napakaselang, o nagbihis ng kanyang sarili na parang isang babae. Kung gusto ng isang babae ang kanyang sarili, kahit na hindi niya alam kung gusto niya ang kanyang sarili o hindi, gusto niya siya. Tama na. I'll tell you how someone I didn't know came to save me last time I helped you in the martial arts contest. You are the guy who did it for a long time. Tila napagtanto nito na sobra-sobra na para sa kanya ang pagnanakaw ng crystal grape ng Aaron ng direkta at malupit. Sabi ni Wang Simon habang pumitas ng ubas at iniabot ito kay Aaron. Ngumiti si Han Sanchen at winagaway ang kanyang kamay. Kumuha ulit siya ng ubas. Tinanggap mo ba ako bilang isang kaibigan? Kapag umalis ka sa nayon ng Wuyo, kapag natanggap mo muli ang iyong mensahe, mahuhulog ka sa walang katapusang bangin at mamamatay. Akala ko namatay ka na nagpalungkot sa akin ng ilang araw. Hindi nasisiyahang tumingin si Wang Simon kay Aaron. Sabi ni Aaron na may paipang ngiti, magiging malulungkot ka rin. Sa mga mata ni Han Sanchen, si Wang Simon ay pabaya sa panlabas, ngunit sa katunayan siya ay mabait. Alam na siya ay pumanaw na, naniniwala si Han Sanchen na siya ay talagang malulungkot. Damn, tao rin ako, okay. Paano? Sagot kaagad ni Wang Simon, ngunit nang sabihin niya ang kalahati nito, bigla niyang nalaman na hindi sinasadyang nasabi niya ang mga bastos na salita, at ang kanyang mukha ay namula. Paano? Paanong hindi ako malulungkot? Ngumiti si Aaron at tumingin sa dalaga. Nakakatuwa na hindi siya pumunta sa ganitong paraan, ngunit kailangan niyang magpanggap na isang babae. Oo nga pala, patay na may sakit na manok, nahulog ka ba talaga sa walang katapusang bangin? Tanong ni Wang Simon. Tumanggaw si Aaron, oo. Tapos ikaw, paano ka mabubuhay? Maingat na tanong ni Wang Simon, para sa kanya, ito ay imposible. Bakit sa tingin ninyong lahat na ang pagkahulog sa bangin ay kamatayan? Sumimangot si Aaron, well, ito ang unwritten rule ng mundo. Sa loob ng maraming taon, kahit na bumagsak ang tunay na Diyos, hindi na siya muling nagpakita. Bulong ni Wang Simon, sa aklat ng 8 immortal, ang mga libingan ng mga tunay na Diyos ay sunod-sunod. Alam din ng Aaron na maraming mga tunay na Diyos ang namatay sa mundo sa paglipas ng mga taon. Dahil lamang sa ilang mga tao ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay ay mean others can't, rules are always set by people, bakit kakaibang labagin ang mga ito, hindi ka pa nakakapunta sa bangin. Paliwanag ni Aaron. Matapos pakinggan ang mga salita ni Aaron, tumanggaw si Wang Simon ng may pag-iisip, patay na may sakit na manok, ang iyong pananaw ay talagang nobela, ngunit sa palagay ko ay makatwiran ang iyong sinabi. Kung hindi mo susubukan ang ilang bagay, hindi mo talaga maaaring gayahin ang iba. Oo nga pala, paano mo maipapakita ang iyong sarili bilang isang misteryosong tao? At, paano ka nagbago ng husto? Han Sanchen, sa impresyon ni Wang Simon, natural na hindi kabilang sa hanay ng mga eksperto. Pagkatapos ng lahat, naaalala niya ang karanasan ng nayon ng Wuyo ng napakalinaw. Kung si Han Sanchen ay talagang nasa kalahati ng kung ano siya ngayon, hindi sana sila mapapahiya sa simula. Bagamat ang Aaron ay nakakuha ng walang kamatayang sandata at pakikipagsapalaran ng Zuan, ayon sa pagbabagong loob ni Wang Simon, ang Aaron ay hindi lalagaw ng napakabilis, dapat kang pumunta ngayon hindi lamang para makinig sa aking kwento, nakangiting sabi ni Aaron. Inilabas ni Wang Simon ang kanyang dila, wala akong pakialam. Nandito ako para makinig ng mga kwento.
Ang iyong negosyo ay mas interesado ako kaysa sa iba pa. Sinabi ni Aaron kay Wang Siman ang ilang pangkalahatang mga bagay. Sa ganang kanya, si Wang Siman ang tumulong sa kanya sa kanyang buhay. Sa simula, kung hindi niya haharanggan ang kanyang apelyido paano niya makukuha ang walang kamatayang Zuan armor? Maging ang buhay ay nagwakas sa panahong iyon. Ang ibang tao ay tinatrato ang isa't isa sa kanilang buhay. Tatretuhan sila ng Aaron ng kanyang puso. Natural, wala siyang may tatago kay Wang Siman. Matapos makinig sa kwento ni Aaron, hindi mapakali si Wang Siman ng mahabang panahon. Sa kanyang puso, masasabing paikot-ikot at kakaiba ang karanasan ni Aaron, nararanasan ang mga ups and downs ng buhay. May mga tunay good luck, makatagpo ng mga mamahaling tao mamahaling bagay, din ay kinakalkula insidiously, buhay pabitin sa linya. Sa pagtingin sa kanyang katangahan, hindi napigilan ni Aaron na matawa, ano? Nakakapanabot ba ito? Antong hininga siya, nakakatuwa, ngunit kung makakasama kita, mas magiging kapana-panabik ito kaysa sa narinig ko. 3,000 walang magawa, sinabi na may ngiti, ngayon ang kwento ay narinig, dapat mong pag-usapan ang iyong negosyo, tama. Inilibot ni Wang Siman ang kanyang mga mata, at malinaw niyang nakita ang kanyang negosyo, tulad ng frostbite eggplant, ako at ang aking ama ay sasali sa iyong mahiwagang alyansa, ano ang ibig mong sabihin? Sasali ka ba sa liga ko? Sumimangot si Aaron. Oo, pero sumali kami sa pamilya dati. Hindi mo ba kami nagustuhan? Napahiya si Wang Siman. Bagamat nailigtas ni Han Sanchen si Wang Siman sa arena noong huling pagkakataon, pinag-isipan ito ni Wang Dong ng mahabang panahon at nagpas siyang sumali sa pamilya Fuya. Tumutulong ka ba sa pamilya? Kumunat ang noo ni Aaron na talagang hindi niya pinansin. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao sa Fuya United Army ay hindi niya makikita, at kahit na nakita niya, hindi niya maalala. Kung tutusin, napakaraming tao sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa panahon ng tanghalian, hindi nakita si Wang Dong sa panloob na patio. Kaya hindi alam ni Han na ang pamilya Wang ay sumali sa pamilya. Well, huwag mong sisihin ang aking ama. Noong una, ang aming pamilya Wang ay medyo may kapangyarihan, at bumuo ng isang grupo ng mga bayani na alyansa sa ilang maliliit na pamilya. Bawat taon, sila ay nakikibahagi sa isang grupo ng mga bayani upang ipaglaban ang hegemonya, at ang pinuno ng alyansa. Ngunit sa taong ito ang aking ama ay. Sinabi yan ni Wang Siman, ang kanyang mukha ay nahihiya, sa taong ito ang aking ama ay natalo, at ang pagkawala ay mas miserable. Panipi, malinaw na tumango si Aaron. Kung hindi niya kayang ipaglaban ang pinuno ng alyansa, ang alyansa sa pagitan ng maliliit na pamilya ay maaaring walang kabuluhan para kay Wang Dong, kaya gusto niyang sumali sa isang malaki at maaasahang alyansa, na mauunawaan ng Aaron. Ikaw, hindi mo ako tinatanong kung bakit. Tingnan ng Aaron ay hindi sumasalamin, Wang Siman kaagad hindi makapagsalita paraan. Natigilan si Han Sunny. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit natalo ang tatay ko? Mukhang nalilito si Han Sunny. Kailangan bang magtanong? Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako tatanungin, ako na lang ang sisigot. Sa mga bastos na salita, biglang napahiya ulit si Wang Siman, dahil pareho nating ninakaw ang 5 elementong gintong elixir na ginugol ng tatay ko para bilhin ang karamihan sa mga ari-arian ni Wang, tatay ko. Matapos marinig ito, napahiya si Han Sanchen. Naalala niya na noong tumakas siya sa pamilya Wang, pinainom talaga siya ni Wang Siman ng maraming pills. Hindi lang niya nalasan ang sarili ng Dragon at Phoenix, ngunit nakuha rin niya ang 5 elementong elixir. Ang dating ay halos ginawa ang kanyang sarili na isang taong lason, na naglatag ng matibay na pundasyon para sa Aaron upang magkaroon ng katawan na malaya sa lahat ng uri ng mga lason. Ang huli ay isang mahalagang suporta para sa Aaron sa maagang yugto. Pero ang hindi ko inaasahan ay hindi ko maalis si Wang Dong. Dahil kinuha ng tatay ko ang 5 elemento na gintong elixir, pinalabas niya ang maraming baka bago ang kompetisyon, ngunit nabugbog siya sa mukha dahil sa sunog sa likod bahay. Ang aking ama ay isang tao na gusto ng mukha, kaya maaari niyang di manatili sa orihinal na liga ng menor de edad. Napahiya rin si Wang Siman. Pagkatapos ng lahat, siya ay personal na nagbida sa dula ng Power Pit Father, ngunit noong sumali kami sa Fuya League,
Ang aming pamilya Wang ay napakaliit, kaya't hindi namin pinansin, challenge arena, ngunit hindi ko alam. Tumanggaw si Aaron at halos naunawaan kung bakit hindi nakikita si Wang Dong at ang iba pa sa inner court. Tinataya na sa mata ni Fu Tian, ang pamilya Wang ay wala. Hoy, wag ka na lang tumanggo. Magsalita ka, payag ka ba? Bulong N3 ay Wang Simon. Wala akong pakialam. Aaron Glo dalawa sadyang malamig na boses paraan, tingnan Wang Simon agad matalubhang nawala, Aaron ito lamang ngumiti paraan, gayunpaman, pumutok bibig ng isang tao maikli, kinuha ng ibang tao ang 5 elemento gintong elixir, kahit na iniisip mo na maaari lamang bilang hindi tingnan mo. Nang marinig ang mga salita ni Aaron sa ikalawang bahagi, ang nawawalang Wang Simon ay agad na lumapit sa espirito, so, sumasang-ayon ka ba? Tumanggaw si Aaron. Agad na tuwang-tuwang tumalon si Wang Simon, parang bata, ngunit maya-maya, bigla siyang sumimangot at tumingin kay Aaron ng may panunuya, well, may sakit kang manok, niloloko mo ako. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, agad na sumugod si Wang Simon sa Korea na may Aaron ngipin at kuko. Kung ito ay ivory, ang Aaron ay natural na magbibigay daan at makikipaglaro pa sa isa't isa. Gayunpaman, kung si Wang Simon, iba yan. Kahit na siya ay isang kaibigan, si Han Sang-ki ay nanatili ng tamang distansya. Kapag lumitaw muli ang isang taisyo na banal na hakbang, ang Aaron ay lumitaw na sa labas ng pavilion. Well, saan ka pupunta? Direktang tinamaan ni Wang Simon ang walang laman, tumingin pabalik sa Aaron upang lumabas, hindi mula sa agarang paraan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.